Hello everyone and hello Taurus. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Initial impressions muna tayo. Taurus, ramdam dito na medyo mabagal ang naging paggalaw mo ngayong nitong mga nakaraang buwan. Pero pagdating ng Hunyo, mas mararamdaman mo na kumikilos ka na at nakikita mo na ang mga pwedeng pang gawin. May mga bagong energy na dumarating na magtutulak sa'yo na bumangon at ituloy ang mga naudlot na plano. Mag-ingat ka lang dahil may mga agreement o kasunduan na pwedeng hindi matuloy o kaya naman ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ibang tao. Importante na ituwid mo ang anumang mali agad-agad para maiwasan mo ang posibilidad na magkaroon ng pagtataksil or backstabbing mula sa mga taong nasa paligid mo. Your first card is the Eight of Wands reverse. Dati, parang feeling mo ay nakatali ang mga paa mo at kahit anong pilit mong magmadali, wala talagang nangyayari. Ang Eight of Wands reverse card ay card ng mga delay or frustration. Ito ang card kung saan ang mga balitang hinihintay mo noon ay laging nadidelay o kaya naman ay puro no ang naririnig mo. Pakiramdam mo noon ay stagnant ang buhay mo at walang progress. Dahil sa bagal ng mga pangyayari noon, baka nawala ka rin ng gana na ituloy ang mga sinimulan mong projects. Parang ang daming distractions na humaharang sa'yo at hindi ka makapag-focus sa isang direksyon. Ang past mo ay naging kwento ng matinding pasensya dahil sa mga miscommunications na nangyari sa paligid mo. Ngayon, tinitingnan mo ang panahong yon bilang isang lesson na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pagmamadali. Kahit na nakakainis ang mga delays na yon, ito rin ang nagbigay sa iyo ng oras para pag-isipang mabuti ang susunod mong hakbang. Ang bagal ng noon ang naghanda sa iyo para sa mas matibay na pundasyon na ginagawa mo ngayon. You have the Six of Wands here. Sa kasalukuyan, heto ka na at nakakaramdam na ng konting tagumpay at pagkilala mula sa ibang tao. Ang Six of Wands ay card ng victory at recognition. Ibig sabihin, nakikita na ng mga tao ang iyong hirap at marami ang humahanga sa iyo ngayon. May sense of pride ka na nararamdaman dahil sa mga maliliit na panalo na nakukuha mo ngayong Hunyo. Ito yung energy kung saan feeling mo ay bida ka at nasa tamang landas ka na pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakastuck. Masarap sa pakiramdam na ma-appreciate ng boss, ng pamilya o ng mga kaibigan ang iyong mga efforts. Ramdam mo na kumikilos ka na talaga at may momentum na ang iyong ginagawa sa araw-araw. Huwag mo lang kakalimutan na ang tagumpay ay may kasamang responsibilidad, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa iba. Gaya ng initial impression, may mga agreements ka ngayon na kailangang bantayan ng maigi para hindi masira ang iyong momentum. I-enjoy mo ang iyong moment pero manatiling alerto sa mga detalye ng iyong mga pakikipag-usap para hindi ka magulangan ng iba. You have the Two of Cups reversed. Ang energy na darating sa iyo ay ang posibilidad na magkaroon ng disconnect sa iyong mga relasyon o partnerships. Ang reverse Two of Wands ay babala na baka may mga kasunduan o pangako na mapako o hindi matuloy dahil sa kawalan ng harmony. Maaaring magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan na pwedeng magpalamig sa iyong samahan.
mararamdaman mo na parang hindi kayo on the same page ng iyong kapareha o ng iyong business partner. May energy ng pag-iwas o kaya naman ay pagkakaroon ng imbalance kung saan mas marami ang ibinibigay ng isa kaysa sa kabila. Ito yung potential na kailangan mong bantayan para hindi mauwi sa tuluyang paghihiwalay o pagkasira ng tiwala. Maging handa na ayusin agad ang anumang maliliit na gusot bago pa ito lumaki at maging betrayal. Ang energy na ito ay nagpapaalala na ang komunikasyon ay napakahalaga para manatiling matibay ang iyong ugnayan. Huwag hayaan ang pride na mamagitan sa inyo dahil ito ang pwedeng sumira sa magandang momentum na meron ka sa kasalukuyan. You have the Hangman in reverse. Ang payo sa iyo, Taurus, ay itigil mo na ang paghihintay at gumawa ka ng desisyon para makagalaw ka na. Ang Hangman reverse sa posisyon ng advice ay nagsasabing sapat na ang oras ng pagmamasid. Panahon na para umaksyon. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka pa rin sa isang sitwasyon dahil lang sa takot na baka magkamali ka o mawalan ka ng kontrol. Kailangan mong bitawan ng iyong pagiging matigas ang ulo o yung sobrang pagkapit sa iyong lumang paraan ng pag-iisip. Minsan kailangan mag-sacrifice ng konti para makuha ang mas malalaking goals sa buhay. Ang payo na ito ay para sabihing kailangan mo nang tumayo at lumakad palayo sa anumang bagay na nagpapabagal sa iyong growth. Ang pinaka-importante, tingnan mo ang sitwasyon sa ibang anggulo para mahanap mo ang solusyon. Huwag kang matakot na magkamali dahil bahagi yan ng iyong pagkatuto at pag-unlad. Manatiling active sa paggawa ng mga pagbabago sa iyong buhay para hindi ka tuluyang maiwan ng tadhana ngayong buwan. You have the Four of Wands reversed. Ang magiging resulta ng lahat ng ito kung hindi mo aayusin ang mga gusot ay ang pakiramdam ng restlessness o kawalan ng kapayapaan sa isip. Ang Four of Swords reverse ay card ng burnout at sa pilitang pagbangon kahit hindi pa handa ang katawan at isip. Ibig sabihin, baka ma-stress ka ng husto sa pag-alala sa mga hindi natuloy na agreements. Maaaring magkaroon ka ng problema sa pagtulog o pakiramdam mo ay lagi kang nagmamadali pero parang wala kang natatapos na maayos. Ito yung outcome na nagsasabing kailangan mong matutunang magpahinga ng tama imbes na piliting gumalaw ng pagod. Kung hindi mo maitutuwid ang mga mali agad, baka maging masyadong magulo ang iyong isipan sa dulo ng buwan. Maging maingat ka sa iyong kalusugan at huwag hayaan ang mental clutter na madaig ka. Ang outcome na ito ay paalala na ang kapayapaan ay kailangang gawa ng paraan at hindi lang basta hinihintay sa dulo. Ang iyong kakayahan na mag-relax sa gitna ng gulo ang magiging sukatan kung gaano ka talaga naging matagumpay ngayong buwan na ito. Advice card sa tayo. Bago yan, please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Ang unang advice card mo ay successful funding. Sinasabi nito na ang iyong mga idea ay may divine guidance at suportado ng karunungan ng Panginoon. Huwag mong hayaan na ang iyong mga pag-alala sa pera ang pumigil sa iyo na gawing realidad ang iyong mga pangarap. May mga crowdfunding, partnerships at investments na darating para tulungan ka. Ang pangalawang advice card ay donations, tithing, and charitable work. Ang pagbibigay ng may kagalakan sa mga organisasyon o tao na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon ay babalik sa iyo ng siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ang iyong generosity ang magsisilbing susi para dumami ang iyong positive energy at mas lalong lumago ang mga resources mo. Ang pangatlong advice card ay perfectionism.
Bigyan mo ang sarili mo ng permiso na magkamali dahil ang pagkakamali ay bahagi ng creativity at pagbabago. Humingi ka ng gabay na palayain ka mula sa prison of perfectionism para sa mas maging malaya kang gumalaw at hindi ka ma-stuck sa pag-iisip kung perfect ba ang ginagawa mo. Ang pang-apat na advice card ay solitude. Kapag niyakap mo na ang katahimikan at ang iyong inner divine, makikita na ang mga tamang tao ay darating sa tamang oras. Ayon sa schedule ito ng universe, huwag mong pilitin o habulin ang mga bagay. Hayaan mong sa iyong solitude mo matagpuan ang linaw na kailangan mo para sa iyong mga agreements. Ang panlimang advice card ay Sea Otter, happiness. Maging master ka ng playful living. Ngayong buwan, bitawan mo na ang mga mabibigat na expectations sa sarili mo. I-enjoy mo ang bawat araw. Piliin mong magmahal at magtiwala ka na ang iyong tadhana sa pag-ibig at saya ay selyado na at siguradong darating para sa iyo. At ang huli, ang pang-anim na advice card ay Owl Magic. Piliin ang piliin mong malaman ang katotohanan dahil may kakayahan kang makakita lampas sa anumang panlilinlang o ilusyon. Bitawan mo na ang nakaraan. Ituwid ang mga mali at bumangon ka. Ang magic at wisdom ay iyong birthright. Kaya gamitin mo ito para maging masagana at maayos ang iyong buhay. Ngayon kukuha tayo ng 3 cards, mamimili ka lang ng isa. Mag-isip ka ng issue sa buhay mo na may katanungan ka. Wala itong explanation, pero ikaw na mismo ang magbabasa. Mamili lang ng isa sa 3 mga barahang ito. Hindi mo na kailangan pag-isipan ng matagal. Okay? So bubuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next hulahuan.